Tapos after nun, mga ilang weeks uli, magiging butterfly na yan sila. Ayan na. Ayan na mga kuys, fish on. Sige na, uwi ka na. Hello madlang people, mabuhay. Piwiwibo, piwiwibo. Magandang araw mga kuys, good morning sa lahat. Ganda ng panahon na naman. So balik tayo sa Holland mga kuys. Try nating balikan yung nahuli nating pike nung nakaraan, o kahit anong species ng predator fish. Try nating humuli. So yun, samahan niyo uli ako sa araw na ito. Wish me luck mga kuys. Let's go! Yun, ahon. Isang paalala mga kuys, sa bawat pag-ahon sa buhay, sa dulo niyan may premyo. Nandiyan yung reward nyo. Sa bawat grind, darating yung araw, makakuha nyo yung reward. Downhill baby. Kaya keep on grinding mga kuys. Mga kuys, nandito na tayo sa spot. Yan, maaraw pa rin, ang sarap sa pakiramdam. So yun pa din ang ating travel rod. Alam niyo na yan. So try natin ngayon kung ano ang kapalaran natin ngayong araw. Sana makahuli tayo, may maipakitang isda, di ba? Na-miss ko na rin na makahawak ng first catch of the day. First cast mga kuys. Ganun pa rin ang ating clock method. Hanapin muna natin sila. Yo, ikot tayo. Saan naman tayo nakarating? Beatrix Haven, Werkendam. Ikutin natin tong spot. Hanapin natin yung mga isda. Mga boys, nagpalit tayo ng rig. Nag drop shot rig tayo. Yan, isang maliit na hook, single hook, tapos 20 gram na lead sa ilalim. Baka walang malalaki dito kaya mahirapan tayong humuli sa malaking lure. Kaya try natin yung maliit na lure lang muna. Yan, umikot tayo. Bali ngayong parang first time lang natin yung spot dito. May mga barkong nakaparking, maliliit na barko. Ending ng channel. Ayan, hangganan na yan, dead end. Kasi yun yung main river sa kabila. Try natin dito. Ganda dito kasi pabor yung hangin ba. Nasa likod ko galing, madaling mag-cast. Drop shot pala mga kuys, ganito lang. Sinker sa dulo, tapos single yung hook, ganyan lang. Yan lang. Pwede pa sasayawin nyo lang siya sa ilalim ng tubig. Ganyan. Tuk 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 tuk. Kagandaan sa drop shot mga kuys, pwede kayong gumamit ng sobrang liit na lure nang hindi mako-compromise yung
pakiramdam nyo sa ilalim. Kasi nakagamit pa rin kayo ng mabigat na lead. Ito 20 grams oh. Yun ang advantage nito. Makagamit kayo ng maliit na lure, makagamit kayo ng maliit na hook. So more chances yun para makahuli kayo ng mga isda any size, maliit o malaki. Kasi yung karaniwang ginagamit kong lure malalaki eh. So hindi siya tatangkilikin ng mga maliliit na isda, matakot pa sila. Pero kung maliit ang lure nyo, lahat ng size possible, di ba? Kasi meron ding jig head na maliit, kaso pang ano na yun, pang mga ultralight na yun eh. Hindi mo na sila ganong ramdam pagka ganito gamit mo pag medium o medium light. Kaya nag switch ako sa drop shot muna ngayon. Mababaw naman yung spot. Ang ganda ng yate no mga koys. Kailan kaya tayo makapag fishing nang nakasakay sa mga ganyan? Ang ganda eh. Atras tayo, aalo lang. Malo na nga. Ito speedboat naman. Yun oh. Sunday chilling lang sila. Sana all. Lipat tayo mga kuys. Hanap tayo ng ibang spot. Walang nagpaparamdam dito kahit maliit eh. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ayan na. Ayan na mga kuys. Fish on. Ala ka. Sige. Wala, hindi kaya ng drag. It's a prank. Ala sa ayos. Snag tayo mga kuys. Ala, ang tigas ng pagkakasnag mga sir. Parang winelding dun oh. Hee. Akala ko strike na eh. Grabe yung pagkakasnag ba. Ala, donate talaga to. GG. Yo mga kuys, nag change of plan tayo no. Hindi tayo makahuli ng malaki eh. Kaya naisip ko manghuli na lang ako ng bait fish, yung maliliit na isda na halos gadaliri lang yung laki, diba? Kung ayaw kumagat ng malalaki, hindi yung maliliit na muna hulihin natin. Tapos alam nyo ba kung ano gagamitin natin pamain para sa mga bait fish? Ito mga kuys, alam nyo ba kung ano to? Hindi ito bulate. Tignan nyo yan, mga maggots. So yung mga maggots na yan, after 3 weeks yan o 4 weeks mag-e-evolve na yan into yupa, yung magiging matigas na sila. Tapos after ilang weeks pa uli, magiging butterfly na yan sila. Hindi, joke lang, magiging mga langaw na yan. Kaya bago pa sila maging langaw, pag naging black na yan lahat o brown, tatapon ko na yan sila. Pero ngayon siguro abot ito isang buwan bago ko itapon eh. Napapakinabangan to. So nabibili to dito 50 cents yata. Oo, 50 cents isang takal na ganito. Ang tagal mo na gagamitin to. Yan. Kaya yan, may nakataw-taw na tayong isa. Tapos pakita ko yung setup pala para may idea kayo kung ano itsura. So simple lang to. Taw-taw lang talaga. Ayan oh. Isang payat na floater, mga 1 gram lang yan. Tapos dalawang split shot tsaka single hook. Ayan, may magot sa dulo. Ayan. Tapos nagbato rin ako ng mga ibang piraso rin sa tubig, pang chamming ba, pang tawag dun sa mga maliliit na isda. Ayan, try natin dito tumaw-taw. Ayaw ng malalaki, di yung maliliit ang hulihin natin, di ba? Yan, update ko kayo mga kuys pag may nahuli tayong bait fish. Alright, let's go. Yun mga kuys, nakaisa tayo. Hindi na zero mga kuys. So ang isang ito ay tawag dito ay, kung di ako nagkakamali, ay black spotted goby na invasive species rin dito sa Holland. Bali parang accidentally siya or intentionally inintroduce o na-release sa wild. Kaya
alam ko nasa isang dangkal o less than isang dangkal lang ang max size nito. Kaya itong ganitong size ay parang 50% na ng full size nya. So ito ay magandang bait to sa mga eel, sa mga zander. Kaya keep natin to. Tapos try pa natin humuli ng iba. Sumasama na yung panahon eh, pero try pa rin natin makahuli pa ng ilan bago umulan. Right mga kuys, meron na-trap ditong dalawang waterbird sila yung dumadive sa ilalim, kaso hindi sila makaalis eh, kasi na-trap sila dito sa isang barko tsaka dito sa mothership natin. Yung isa tatapang yung mga yan. Yan mga kuys, dadali na natin sila sa tubig. Ikaw ka ng pumalag, ililigtas ka na nga eh. Nagalit to. Huwag ka umarap. Yan lang oh. Lumangoy na. Dun, asod ka dun. Nakakahinga yan ha. Baka sabihin nyo hindi nakakahinga. Yung paa nila parang palikpik ng isda. Tatlong piraso. Kasi sumisisid dyan sila, nanguhuli ng isda sa ilalim ng tubig. Yun o, parang palikpik, parang fin. Ayan mga kurso, babalik na natin sa tubig. Ganda ng mata niya, kulay pula, kaso matapang, nangagat talaga. Tapos pointed yung mga beak nila, saktong sakto talaga panghuli ng mga isda sa ilalim ng tubig. Yan, papawala na natin para hindi na sila ma-stress. Say hi, sabi mo, please subscribe, like and follow George POB. Alright. Sige na, uuwi ka na. Ayun na, bye bye. Nakalaya na sila oh. Yun mga kuys, ang kapal ng ulap oh. Paulan na talaga. Kaya inanahan ko na, umuwi na ako. Kaso hindi na nadagdagan yung huli nating bait fish. Isa lang talaga. Kaya naawa naman ako kung gagawin ko siyang bait fish, eh isa lang siya. Kaya naisip ko, gawin na lang siyang pet fish. Ayan o, wala pang design yung ating mini tank, pero sa mga susunod na araw lalagyan natin yan ng mga design. Wala pa siyang pangalan eh. Suggest naman kayo mga kuys kung anong pwedeng ipangalan sa ating pet fish. So yun mga kuys, salamat ulit sa pagtambay at salamat din sa pagsama sa napakalupit na trip natin ngayong araw. Wala man tayong nahuli pero ayos lang yon dahil nakasama naman natin si Inang Kalikasan. Samahan nyo na lang uli ako sa mga susunod pa nating fishing adventures. Alright, keep grinding mga kuys. Bye bye! Mga kuys, alam nyo ba na may isang klase ng isda sa Pilipinas na nag-evolve dahil sa pagsabog ng isang bulkan? Ito ang freshwater sardinella na mas kilala bilang tawilis na matatagpuan lamang sa Taal Lake sa probinsya ng Batangas. Sinasabing ang tawilis ay isa talagang isdang dagat na matatagpuan sa Balayan Bay. Ngunit dahil sa isang napakalakas na pagsabog ng isang bulkan na ngayon Bulkang Taal noong 18th century ay nagsara ang mga lagusan ng tubig sa paligid nito dahilan ng pagkatrap o pagkakakulong ng mga tawilis sa isang bagong anyong tubig na ngayon Taal Lake. At makalipas ang ilang daang taon ay tuluyan na itong nag-evolve bilang kaisa-isang isda mula sa lahi ng genus Sardinella na matatagpuan sa tubig tabang. Sa Batangas, popular itong iprito ng malutong o di kaya pinais na tawilis. Masarap ipare sa inihaw na talong at isawsaw sa suka at sa sikat na bagoong balayan.